series na pinamagatang The Beatitudes. Everybody say, Beatitudes. Sa series na ito, pinag-aaralan natin ang una at pinakamahabang sermon ni Jesus nung siya ay nabuhay bilang tao sa mundo. Habang siya ay nasa bundok sa dalampasigan ng Capernaum, si Jesus ay nangaral patungkol sa mga katangian ng mga taong pinagpala ng Diyos. Katulad ng ating pinag-aralan sa chapter 1, ang bawat beatitude ay nag-uumpisa sa salitang blessed o mapalad. Lahat magsabi, blessed. Sa series na ito, pinapaunawa sa atin ng Diyos na ang pagiging mapalad ay hindi yung pagkakaroon ng material na kayamanan sa mundo, kundi yung pagkakaroon ng tamang ugali o tamang attitude sa harap ng Diyos at sa harap ng tao. Sa chapter 1, napag-aralan natin yung unang dalawang beatitude, Matthew 5:3 and 4, mapapalad ang mga dukha sa spirito, poor in spirit, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad ang mga nahahapis, they that mourn, sapagkat sila ay aalingin. Pinag-aralan naman natin sa chapter 2, yung sumunod na Beatitudes in verse 5 and 6, mapapalad ang mga mapagpakumbaba, meek, sapagkat mamanahin nila ang lupa. Mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran, they that hunger and thirst for righteousness, sapagkat sila ay bubusugin. Sa gabing ito, pag-uusapan po natin ang susunod na Beatitude sa verse 7, blessed are the merciful. Everybody say merciful. For they will be shown mercy. Sa Tagalog, mapapalad ang mga mahabagin sapagkat sila'y kahahabagan. Praise God. Ang ibig sabihin po ng merciful is treating people with kindness and forgiveness, not cruel or harsh, having or showing mercy, o sa Tagalog ay mahabagin. Ulitin ko, ang pagiging merciful o mahabagin ay yung pagtrato sa ibang tao ng may kabaitan or pagiging selfless. Everybody say, selfless. Hindi selfish. Okay? Hindi tinitignan yung mawawala sa kanya, kundi mas iniintindi yung maitutulong niya sa iba. Ang pagiging merciful o mahabagin ay yung inuuna mo yung kapakanan ng iba kesa sa iyong kapakanan. Ang pagiging merciful o mahabagin ay yung pagkakaroon ng pusong mapagpatawad. Hindi tumitingin sa nagawang mali ng iba, ngunit may pusong handang magparaya at magpatawad. Lahat ng may pusong mahabagin, magsabing praise the Lord. Ang root word ng merciful ang root word ng merciful ay mercy o habag. Praise God. Ano pong habag? Yung habag ay yung kahit deserve ng tao yung isang bagay, hindi mo ito gagawin. Mas pipiliin mong mahabag sa tao yun. You spare the person for the thing that they deserve. Yung gumawa ng masama sa iyo, deserve niyang maparusahan, pero mas pipiliin mong bigyan siya ng habag at awa, yun po ang pagiging mahabagin. So, ang sabi ng Bible, mapalad ang mga mahabagin dahil sila rin ay kahahabagan ng Diyos. Palakpakan muna natin ang Diyos kung nandiyan tayo. Question. Ano ang similarity o ano po ang pagkakatulad ng dukha, maamo, at nagugutom? Sa tingin ninyo, ano yung similarity ng dukha at ng nagugutom? Diba, meron tayong dukha sa spirito, inuuna natin for spirit. Meron din tayong nagugutom at nauuhaw sa katwiran. Anong pagkakaiba, anong pagkakatulad ng dukha at ng nagugutom? Tingin niyo. Ano yung isang bagay na similarity sa kanila? Ano po? Yes. Tumpak. Ang dukha at ang nagugutom, lahat ng mga tao ito, kailangan nila ng tulong sa iba. They need help from
others. They are not self-sustaining. Ibig sabihin, hindi nila kaya sa sarili nilang lakas. Kaya nga ang totoong Kristiyano, mahabagin siya. Bakit? Kasi siya mismo hindi niya kaya kung wala ang tulong ng iba. Lalo na ang tulong ng Diyos. Anong ibig kong sabihin? Bakit natin pinag-uusapan yung pagiging dukha at pagiging nagugutom dito sa pagiging mahabagin o merciful? Para po sa isang tao na maging merciful o mahabagin, dapat maranasan niya munang maramdaman yung mangailangan siya ng tulong sa iba. Ulitin ko po yung ibang wala Para sa isang tao na maging mahabagin o merciful, dapat ay maranasan niya muna yung pakiramdam na mangailangan siya ng tulong sa iba. I-elaborate po natin. Mapapansin natin yung mga taong hindi dumaan sa hirap at hindi nangailangan ng tulong sa iba, sila yung mga taong hindi mahabagin sa ibang tao. Bakit? Dahil sila mismo hindi sila makarelate sa mga taong nangangailangan ng tulong. Pero yung mga taong dumaan sa hirap at pagsubok ng buhay, yung mga taong minsan ay nangailangan din ng tulong mula sa ibang tao, lalo na sa Diyos, at nakakuha sila ng kanilang pangangailangan galing sa iba. Ito yung mga taong pag pinagpala ng Diyos, sila yung mga mahabagin at matulungin sa iba. Why? Dahil alam nila yung pakiramdam na maghingi ng tulong sa iba. Kaya sila din ay hindi magdadamot at handang tumulong sa mga nangangailangan. Are you with me? So para sa isang tao na maging mahabagin, kailangan niya munang dumaan din sa hirap ng buhay at mangailangan ng tulong sa iba. Kaya siguro minsan hinahayaan tayong dumaan ni Lord sa mga pagsubok at mangailangan ng tulong sa iba ay para matuto tayong maging mahabagin. Kaya siguro minsan hinahayaan tayo ni Lord na magkamali at mangailangan ng kapatawaran sa ibang tao ay para matuto din tayong magpatawad pagdating ng panahon at maging mahabagin sa ibang tao. Tingnan niyo po ang sabi ng Titus chapter 3, verse 3 to 6. For we ourselves also were sometimes foolish, disobedient, deceived, serving diverse lusts and pleasures, living in malice, envy, hateful, and hating one another. But after the kindness and love of God our Savior toward men appeared, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy He saved us, by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost, which He shed on us abundantly through Jesus Christ, our Savior. Sa Tagalog, tingnan niyo po, sabi ni Pablo kay Tito, sapagkat tayo rin naman noong dati, tayo rin ay hangal, tayo rin ay suwail, tayo rin ay nalinlang, tayo rin ay mga alipin ng sari-saring pagnanasa at kalayawan, na namumuhay sa kasamaan at inggit, mga kasuklang-suklang at napupuot sa isa't isa. Ngunit ng mahayagang kabutihan at kagandahang loob ng Diyos na ating tagapagligtas, iniligtas niya tayo, hindi dahil sa mga gawa na ating ginawa sa katwiran, kundi ayon sa kanyang kahabagan, sa pamamagitan ng paghuhugas ng muling kapanganakan at ng pagbabago sa pamamagitan ng Espiritu Santo, at ang Espiritu ito na kanyang ibinuhos ng sagana sa atin sa pamamagitan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. Anong sinabi ni Pablo sa sulat niya kay Tito? Ganito po ang sabi ni Pablo, kung nabasa natin yung kanina. Ang sabi ni Pablo kay Tito ay ganito, tayo rin nun hangal, tayo rin nun suwain, tayo rin nun mapanlinlang mga alipin ng kalayawan at pagnanasa at namumuhay sa kasamaan at inggit. Tayo din noon ay mga kasuklang-suklang at puno ng kapuotan. Pero buti na lang dumating ang Panginoong Yesus na nagbago sa atin noong pinaglingkuran natin siya. Anong gustong sabihin ni Pablo? Kung tayo dating ganun din, pinapaalala sa atin ni Pablo na kapag nakakita tayo ng pasaway, ng suwail, ng matigas ang ulo, ng gumagawa ng masama ngayon, hindi tayo pwedeng magmalaki at magsabi, hindi ko siya kayang patawarin at tanggapin. Bakit? Kasi dati din tayo katulad nila. Amen. Baka iba lang ang ating nagawa noon. Iba lang ang ating pagkakamali noon. Pero sa mata ng Diyos, lahat tayo ay nagkasala at wala sa atin ang umabot sa katwiran ng Panginoon. Kung hindi lang dahil sa biyaya at tawag ng Diyos, di sana'y ganun pa rin tayo hanggang ngayon.
Sabihin mo sa katabi mo, panapanahon lang yan. Naalala niyo pa ba yung panahon na sobrang pasaway ka rin? Hello? Sino dito yung hindi naging pasaway kung buhay niyo? Wala naman po. Kaya nga sabi ni Pablo kay Tito, tayo rin naman noon ay ganito ganyan. Kundi lang dahil sa biyaya at sa habag ng Diyos tayo ay binago niya. Dahil sa kanyang sukdulang biyaya. Dumaan tayo sa ganung panahon noon. Praise God na habag sa atin si Lord. Ngayon, yung habag na tinanggap natin mula sa Diyos, ipakita din natin sa ibang mga tao. Sabi ng 1 John chapter 3 verse 16, dito natin nakikilala ang pag-ibig. Sapagkat binigay niya kanyang buhay alang-alang sa atin at nararapat nating ibigay ang ating mga buhay alang-alang sa ating mga kapatid. Paano daw natin natagpuan ng true love? Nung nakilala natin si Lord. Nung nalaman natin binigay ng Diyos ang kanyang buhay alang-alang sa atin. Ngayon, ano ang ating gagawin? Nararapat lang din natin ibigay ang ating buhay alang-alang sa ating mga kapatid. Tingnan mo nga yung katabi mo. Kaya mo bang ialay ang buhay mo para sa Kanya? Amen? Ang mga tumanggap daw ng pag-ibig ni Jesus, kaya niyang ibigay din ang kanyang buhay alang-alang sa kanyang kapatid. No greater love than this, but a friend who will give up his life. Amen? For his friend. Hindi ba magandang tignan na ang iglesia ng Diyos ay nagkakahabagan? Para wala na makausap sa iba. Hindi ba't maganda na ang iglesia ng Diyos ay may habag at awat sa bawat isa? Tingnan niyo po sana ang 1 John chapter 3. Subalit ang sinumang may mga pag-aari sa sanlibutan ito at nakikita ang kanyang kapatid na nangangailangan at pinagsasahan niya ito ng kanyang damdamin, paano nananatili ang pag-ibig ng Diyos sa kanya? Mga bunting anak, huwag tayong umibig sa salita, ni sa dila, kundi sa gawa at sa katotohanan. Ang pagiging mahabagin pala, hindi lang yung nagsasabing, ay, kawawa naman siya. Sino dito yung may nanlimos o nakakaawa? Naawa ka naman kaso may pera ka pero hindi mo binigyan. Ano pagkakailan ba? That's sympathy, not empathy. Hindi ang habag. Ang habag hindi yung, ayo, wala silang pagkain, gutom na sila. Tara, to. Yung habag hindi yung, nalulungkot ako para sa kanila. Ang pagiging mahabagin pala, hindi lang yung pinag-pray mo sila. Hindi lang yung pinakilala mo si Lord sa kanila. Kaya nga pala si Lord, nung siya'y nangangaral, palaging may pagkain. Amen? Binusog niya ang spiritual, pero binusog niya rin ang pangangailangan nila dito sa mundo. Nagpagaling din siya. Nagbigay rin siya ng mga milagro. Bakit? Dahil ang pagiging mahabagin, hindi lang yung panalangin mo yung tao. Ang pagiging mahabagin, yung nakita mong nangangailangan ng tulong yung kapatid mo, at alam mong meron kang matutulong sa kanya, pagbuksan mo siya ng puso at kamay, hindi lang puso. Pati ng iyong kamay at ng iyong bulsa. Para sa pangangailangan ng tao yung may maibabot ka. Yun po ang pagiging mahabagin. Ang pagiging mahabagin, ang totoong pagmamahal, ay yung hindi tayo umiibig sa salita, ni sa dila, kundi sa gawa at sa katotohanan. Sabi ng Panginoong Hesus, mga munting anak, huwag tayong umibig sa salita, ni sa dila, kundi sa gawa at sa katotohanan. Lahat ng handang umibig sa gawa, palakpakan natin ang ating Panginoon.
ko na lang nalagay dito, pero may naalala kong verse na mas na Eric mo. Show me your faith without words, and I will show you your faith with words. Something like that. Ang pananampalataya, ang awa na wala namang kasamang gawa. Amen? Yung nakita mo, sabi niya, yung nakita mo yung kapatid mo na hubot-hubad at meron kang damit na may ibibigay kang damit. Naawa ka lang pero hindi mo binigyan ng damit. Iawa yun. Hindi yun tunay na habag at pag-ibig. Sabi ng Psalm 41, mapalad siya na nagbibigay pansin sa tukha. Ililigtas siya ng Panginoon sa araw na masama. Pwede ba natin itong basahin lahat? 1, 2, 3, go! Mapalad. Ulitin natin yung may conviction. Kasi pangako to eh. Pangako to ng Lord eh. Ulit. 1, 2, 3, go! Bakit importante ang maging mahabagin? Dahil ang mahabagin lang ang kahahabagan ng Diyos. Amen? Sabi ng Bible, anong verse yung pastor? Kahabagan ko ang gusto kong kahabagan. Pero ang pangako ng Diyos, mapalad siyang nahahabag sa iba. Kahahabagan din siya ng Diyos. Darating kasi ang araw, makakailangan tayo ng tulong. Hindi man sa tao, pero sigurado makakailangan tayo ng tulong sa Diyos. Pero kung hindi tayo mahabagin sa ibang tao, hindi tayo makahabagan ng Diyos. Amen? Kung gusto natin kahabagan tayo ng Diyos, iligtas niya tayo sa panahon ng ating pangangailangan, dapat ay maging mapalad muna, dapat ay maging mahabagin muna tayo sa ating mga kapwa-tao. Sabi nga ng very familiar verse, 1 John chapter 4, verse 17, may kanta nga rin tayo. 1 John 4, 7 and 8. Beloved, let us love one another. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sa isa't isa sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos. At ang bawat umiibig ay pinanganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. Tingnan nyo, ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Beloved, let us love one another. For God is of love, everyone that loveth is born of God and knoweth God. He that loveth not, knoweth not God, for God is love. Palakpakan natin ang Diyos. So, maging mahabagan tayo. Amen? Amen. Yung pagpapala mo, alam niyo ba yung quote na, you are blessed to be a blessing? Pinagpala ka upang maging pagpapala. Naniniwala ba kayo doon? Alam niyo yung Dead Sea? Nung dyan na boss. Alam niyo yung Dead Sea, bakit siya tinawag na patay na dagat? Kasi puro tanggap, walang labas. Yung Dead Sea. So hindi tayo mamapatay na Christian. Buhay ng Iglesia ng Diyos ay yung mga mahabaging Christian na handang tumulong sa mga nangangailangan. It's a good attitude. Amen? I believe na magandang attitude sa isang Kristiyano yung matulungin siya. Ayaw natin maging kilala, yung kapitbahay namin, Kristiyano yan, church, kaso madamot yun. No? May kakatok doon, sisigaw niya po, papalayasan niya. No. We should be, dapat makilala tayo bilang mga tao mahabagin sa mga nangangailangan. Next, Matthew 5:8, yung pang-anim na beatitude, blessed are the pure in heart, for they will see God. Mapapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Ano yung sabihin ng pure, perfectly in tune, no? Nakatunak, and with a clear tone, not mixed or adulterated with any other substance or material. Sa Tagalog, malinis o puro. O sa ibang translation ay dalisay. Everybody say dalisay. Pusong dalisay. Ang isa sa mga panalangin ni David ay ganito. Psalm 51:10, create in me a pure heart. Sa King James, clean heart. O God, and renew a right spirit within me. Lumalang ka sa akin ng isang malinis na puso, O Diyos, at muli mong baguhin ang matuwid na espiritu sa loob ko. I believe that this prayer is one of the most important prayers
na kailangan nating maggiting sa Diyos. Ano yun? Panginoon, bigyan niyo po ako ng malinis na puso at dalisay na puso. Pero ano ba ang ibig sabihin ng magkaroon ng pure heart? Kulog ba yun o kaputo? Hearts. Ano kulog? Ano ba yung ibig sabihin ng dalisay na puso? Magtatanong na ako dito. Talaga, ilan-ilan lang naman tayo ngayon. Mag-recitation na tayo. Para sa'yo, ano ang dalisay na puso? Nanay Nora? Yung wala kang iniisip na masama, kundi yung talagang may conscience. Yun ang yung dalisay yung talagang kasi naman nalalaman na alam na naalala na talagang sinakakiyata kayo. Malinis na konsensya. Yung mismo talagang yung sabihin, with action at only through words. Pag sinabing malinis ang puso mo, ano nais mo sa gawa mo? Kasi meron iba na only utterance na, ito ang action. Okay. Kaya kailangan mo sabi nga, kagaya ng faith, meron tayo pa na nakalataya, pero pag wala namang you are not moving it, still it's dead. Ganun din sa akin. So, kailangan meron din kailangan na gawa. Magandang intention na may paggawa. Yan ang dalisay na puso. Si Mama, dalisay na puso, Mama. Clean heart, ano ibig sabihin ito? Labas at loob. Buong pagkatao ay malinis. Malinis. Praise God. Si Onel, pusong dalisay. Ano, para sa iyo, ano ang pusong dalisay? Paano mo masabi kung may pusong dalisay ka? Merciful. Konektado siya. Sino pa kaya yun? Hindi na tumitingin eh. Si Josh, anak ko yun eh, LG ko yun eh. Josh, ano ang pusong dalisay para sa'yo? Mabuting kalooban. Paano masabing may mabuting kalooban yung tao? Hindi nagdadalawang isip na kung ano mabuti. Kung magtatanong tayo ng pastor, no? Pastor Romel, ano kaya yung pusong dalisay? Sa view ng pastor, no? Sa paningin ng pastor, ano po yung pusong dalisay, Pastor Romel? Walang kahit konting pagnanasa na kasama. Walang kahit konti na pagnanasa ng kasamaan. Purong-puro, no? Walang halo. Walang bahid. Amen. Praise God. Para masagot natin kung ano ang pusong dalisay, una kailangan natin malaman kung ano ba ang sinasabi ng Bible patungkol sa puso. Huwag muna tayo pumunta dun sa dalisay. Ano ba yung puso? Ano ba yung puso ng tao? Sabi ng Jeremiah, the heart is deceitful above all things and beyond cure, walang lunas. Who can understand it? Ang puso ay mandaraya kaysa sa lahat ng bagay, lubhang napakasama. Sinong makakaunawa nito? Genesis 6:5 ang sabi din ng Bible. The Lord saw how great the wickedness of the human race had become on the earth, and that every inclination of the thoughts of the human heart was only evil all the time. Nakita ng Panginoon, napakasama na ng tao sa lupa at ang bawat haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso. Ano daw? Ay palagi na lamang masama. In short, ang evaluation ng Bible patungkol sa puso ng tao, ano? Masama. Ang puso ng tao ay wicked, karumal-dumal, masama. Walang ibang thoughts ang puso ng tao, kundi masamang bagay. Kaya nga huwag kang susunod sa puso. Dapat daw sa isip, sabi ni Mama, ngayon, isip at puso din. Amen. Ang evaluation ng Bible ay masama ang puso ng tao. Pero ang tanong, ganito ba ang original na disenyo ng Diyos sa puso ng tao? Of course no. Bakit? Sabi ng Bible, ginawa tayo sa wangis ng Diyos. Di naman pwedeng kawangis natin ng Diyos tapos masama ang puso natin. Ibig sabihin, masama din ang puso ng Diyos. Hindi naman pwede yun. Siya'y banal at mabuting Diyos. Ang original na disenyo ng Diyos sa puso ng tao ay mabuti. Kasi
kawanas nga natin siya. Siya'y mabuti, siya'y pagmahal. Kaso simula nung pumasok ang kasalanan dahil sa pagsuway nila Adan, ang puso ng tao ay nabalot na ng kasamaan. So one of our prayers should be, Lord, ano yung ibig sabihin ng give me a pure heart? Ganito po ibig sabihin. Lord, ibalik mo yung puso ko sa original na design mo. Lord, yung kung paano mo talaga ginawa yung puso ko, ibalik mo siya. Kasi nabalot na ito ng kasamaan ng mundo. Lord, create in me a clean heart. Yung disenyo mo dati, ibalik mo yun. Ang pagkakaroon ng pure heart, ano ibig sabihin nun? Tama si Ola kanina, konektado ito sa pagiging merciful o mahabagin. Ang taong walang pusong dalisay, hindi niya kayang maging mahabagin. Pwede bang maging mahabagin yung taong walang pusong dalisay? Hindi. Yung mahabagin tao, meron siya pusong dalisay. Ang pusong dalisay, yun yung tama kayong lahat sa inyong sagot. Yun yung pusong palaging nagnanais na makagawa ng mabuti sa ibang tao at makapagbigay ng kaluguran palagi sa Diyos. Ang sabi nga ng Proverbs 4:23, above all else, guard your heart. No? Sorry. Bakit ganon? Because heart symbolizes our desires, our choices, and our will. Sabi niya, ang puso, yan ang sumisimbolo sa ating mga pagnanasa, sa ating mga pagpili at kalooban. Kaya nga sabi ng Proverbs 4, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Basahin natin ito na tayong lahat sa Tagalog. 1, 2, 3, go! Ulit. 1, 2, 3, go! Ang iyong puso'y buong sikap mong ingatan. Ang iyong puso'y buong sikap mong ingatan. Bakit? Sapagkat mula daw sa puso, dumadaloy lahat ng bagay na ginagawa. Yung bukal ng buhay mo, diyan nanggagaling. Pakinggan niyo po ito. May nabasa akong illustration sa Facebook. Nakita niyo ito sa Facebook? Alam ko sigurado yung mga ibasahin na nakita niyo. Ano yan? Ha? Tasa na natapon yung kape. Ang illustration niya sa Facebook ganito. Kung ikaw daw ay merong hawak na isang tasa ng kape habang naglalakad, siguro galing ka sa Starbucks. No? May kape ka, sa Roman. Galing kang work, bumili ka muna ng Starbucks coffee. Uy, sa siya. Ay, nasa work ka, may libre-brod ka, no? Sana all. Hawak-hawak mo yung kape, no? Kaso yung isang kasama mo doon sa lugar ay nakasagig sa iyo, nasagig ka. Siyempre, nasagi ka, yung tasang may kape na hawak mo ay natapon. Ang tanong nung nag-post sa Facebook, bakit natapon yung kape? Anong sagot? Nasagi. Pero ang sagot nung nag-post nito, hindi dahil nasagi. Dahil kape yung nasa tasa. Bakit natapon yung kape? Kasi kape yung nasa tasa. Ang explanation niya doon, kasi kung juice yung nasa tasa, juice yung matatapon. Kung soft drinks yung nasa tasa, soft drinks yung matatapon. Ano ibig sabihin nun? Ano yung lesson nun? Kung ano yung nasa loob, yun yung matatapon. Ang iba, kapag naagrabyado, ang lumalabas sa kanyang bibig at kilos, puro kasamaan, paghihiganti, masamang emosyon. Sumisigaw pag naagrabyado. Nagagalit, nagpo-post pag naagrabyado. Pero kung gagawin mo yung agrabyado na yun, ganong sitwasyon sa ibang tao na may pusong dalisay, yung taong yun, kahit naagrabyado na, lumalabas pa rin sa kanya ay kabutihan, pag-ibig, at pagpapatawad, at mahinahon emosyon. Why? Ang lesson doon sa illustration, kung ano nasa loob, yun ang lumalabas. Masasagi ka lagi sa buhay na ito. Laging may makakasagi sa'yo. Hindi mo naman pwedeng iwasan. Ang tanong, ano ang nasa loob ng tasa mo? So bakit natapon yung kape? Kasi yun yung nasa loob. Kasi kung tubig yun nandun, tubig din yun. Kung ang nasa puso mo ay puro kabutihan ng Diyos, anumang sitwasyon na dumating, dahil may pusong dalisay ka,
kabutihan din ang lalabas at lalabas. Masagi ka man ng mundo, ng sitwasyon, kalagayan sa mundo, anumang pagsubok, problema, may nangaagbabyado sa iyo, nangaaway sa iyo, minumura ka na, walang pakilam, it doesn't matter. Kung ano ang nasa loob mo, yun ang lalabas sa iyo. Kaya kapag tinanong ka, bakit galit na galit yan? Ba't nagmumura? Ang sagot doon, hindi dahil inaway siya. Ang sagot doon, dahil yung puso niya gano'n. No? Bakit puro kasamaan din yung lumabas sa kanya? Dahil ang puso niya ay puro kasamaan. Guard your heart. Yung puso'y buong sikap mong ingatan sapagkat mula riyan dumadaloy ang mga bukal ng buhay. That's why napakaganda ng series nito. This beatitude reminds us mapalad ang may dalisay na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Yun yung pangako, no? Sa lahat ng mga napag-aralan natin so far, ito yung gusto ko eh. Makikita nila ang Diyos pag meron silang dalisay na puso. Siguro mapapaisip ang iba sa inyo, ano ibig sabihin ng Brother Joe? Di ba wala namang pwedeng makakita sa Diyos? Well, totoo yun. Pero darating ang araw na makikita natin lahat ng Diyos. Revelation 22:4, they shall see His face, and His name shall be in their foreheads. At makikita nila ang kanyang mukha at ang kanyang pangalan ay sa kanilang mga mukha. No? Sa araw makikita natin ang Diyos. Makikita natin ang Diyos. Yung pangalan daw ni Jesus, nasa looban natin. Pero yun ay kung mapupunta tayo sa kaharian niya, kasama natin siya doon, at kung meron tayong ugal at dalisay na Diyos. So I think the question is this, paano tayo magkakaroon ng pusong dalisay? Brother Joe, pinanganak na ako talagang ganito. Talagang masama ang bibig ko. Mabait naman ako. Masama lang ang tabas ng bibig ko. Ba? Magagalitin lang talaga ako, pero mabait naman ako. Paano ako magkakaroon inside and out, sabi nga ni Mama, inside and out na magkaroon ako ng dalisay na puso? Paano? Hingin mo sa Diyos. Ipanalangin mo sa Diyos, Panginoon, baguhin mo ako. Yun naman importante lagi, di ba? Sa lahat ng mga maling attitude natin, maling kaulgalian natin, yun naman at yun naman ang palagi kasi tayo hindi naman natin kaya. Huwag mo sabihin naging Kristiyano ka, wala nang kailangan baguhin sa iyo. Oo. Kaya ka nga naging Kristiyano kasi tayo yung mga taong gusto magbabago sa Diyos. So, gusto mo bang magkaroon ng pusong dalisay? Then, lumapit ka sa Diyos at sabihin mo, Panginoon, bigyan niyo po ako ng pusong dalisay. Bakit? Siya lang ang pwedeng magbago ng ating puso. Ezekiel 36:26-27. Sabi ng Panginoon, no? I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove you, your heart of stone, and I will give you a heart of flesh. I will put my spirit in you and move you to follow my decrees and be careful to keep my ways. Bibigyan ko kayo ng bagong puso. Sino gusto ng bagong puso? Bibigyan ko kayo ng bagong puso at lalagyan ko kayo ng bagong spirito sa loob ninyo. Aking aalisin ang batong puso. Ano yung kantang pusong bato? No? Sabi ni Lord, yung pusong bato mo, papalitan ko yan ng pusong laman. Aking ibibigyan kayo ng pusong laman. Aking ilalagay ang aking spirito sa loob ninyo at palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga tuntunin. At magiging maingat kayo sa pagsunod sa aking mga batas. Panampakan natin ng Diyos, kumaya po tayo sa mga dito. Habang nangyayaan na kayo na kayo, mga kapatid. Praise God. Batiin na natin muli palampakan ng Diyos. Salamat, Panginoon.